Okay, good guys, no, mayroon tayong service dito na microwave oven, no. So ang problema nito guys, no power. So ayaw nang umilaw, sinaksak natin, wala na siyang ilaw. So ang gagawin natin, buksan natin to yung cover niya, no, para makita natin at matest natin yung mga parts kung anong problema, no, nitong microwave oven na ito, no. So yun, buksan muna natin to yung likod nito. So yan na, buksan natin guys, no. So ang gagawin natin, tingnan natin to yung fuse ito. So ito yung fuse niya, nakita natin kaagad guys na putok, no. So putok yung fuse niya, wala na. So testerin natin para sure ball. So kitang kita naman na putok na siya. So yung fuse nito medyo na bypass, no. Mayroon silang nilagay, hininang lang, isang hibla ng ano, so wala namang problema yun. Nakano lang, improvised fuse, no? So wala na, open na talaga yung ano niya, yung fuse niya, wala nang reading, no? So ito yun. So kapag ito guys yung fuse, no, dito tayo sa baba, next natin, no, next natin yung check yung baba. So ang i-check natin dito, may fuse din yan dito sa baba. Ito yan, high voltage fuse ito, no. So testingin din natin kung buo pa yung fuse dito sa baba, continuity natin, no. Itong dulo-dulo ng wire, dapat may continuity ito. Ayan, so good pa, no. Okay pa yung fuse dito, no. So buksan natin, baka kasi binaypas din. Ayan, mayroon pa naman kaso ibang fuse ang nagamit. Ordinary fuse, pero pwede naman, no. Mas maganda kung pang microwave talaga yung ilalagay dyan. Ayan. So next natin, testerin natin to yung magnetron, no. Tingnan natin kung mayroon siyang grounding, no? Body ground natin, no. So ang pag-check ng magnetron guys, body ground, resistance, no. Kung may makibabasa kayo kahit mega ohms yan guys sa resistance, pag pumalo yung tester nyo, ibig sabihin shortage yan, no. Kahit mega yung makukuha nyo dyan guys, shortage yan, no. So ibig sabihin wala siya, okay yung magnetron natin, no. So next natin guys yung capacitor, tingnan natin kung okay pa ba yung value ng capacitor. So step by step lang naman guys yung pag-check nitong mga ganitong microwave oven, no, pag wala siyang power. So ayusin na natin yung socket nitong magnetron guys, no. Ibabalik natin, tapos next natin yung capacitor. Ayan. Putok na. So ito yung capacitor niya guys, ayan, no. Ayan. So napansin natin guys, parang lumubo na yung capacitor niya, ayan, no. Lumulubo na. So sukatin pa rin natin para sigurado tayo. So bago nyo yan guys sukatin, i-discharge nyo muna, no, kasi high voltage yan, medyo masakit yan. Gamit kayo ng plies pang discharge, no. Yan. Tapos sukatin natin. Kailangan nabunot yung isang paa bago nyo sukatin, no, para ma-reading siya ng maayos. Yung isang paa dapat walang may naka-plug na wire para ma-reading nyo siya ng maayos. So ayan guys, no. So ayan, wala na talaga siyang reading. Ibig sabihin guys, sira yung capacitor, no. Ayan. So papalitan natin to yung pinaka-capacitor niya, no. Ayan. So ang tips ko lang sa inyo guys, kapag nag-no power ang isang microwave oven, usually yan, puputok yung fuse sa taas, then yung nagsushort yan yung capacitor, no. So 99% pag no power ang inyong microwave oven, ang naging problema dyan, yung capacitor niya, nagsushortage na, no. Kasi pag once na nag-shortage kasi yan, nagkakaroon yan ng ground sa body. Pag nagkakaroon siya ng ground sa body, pinuputok niya yung pinaka-fuse sa taas, no. So yan guys, pinalitan natin siya ng bagong capacitor, no. Tapos niyan, testing natin, no. So yun. So yun, no. Ito yung mga pinalitan natin, pati yung isang fuse, pinalitan natin yung ginawa nilang ordinary nilagay, pinalitan na rin natin ng pang microwave, no, para sure ball, no, para standard, no. Although pwede naman yan kung walang-wala talaga. Pero mas maganda kung pang microwave talaga ilagay nyo para standard yung nailagay na parts, no. Kasi nga, ito mga microwave kasi hindi mo pwedeng ipang bypass ito kasi nga high voltage ito, makukurente kayo. Mamaya nasa 4,000 volts yung nilalabas ng transformer. Pag yung fuse niyan na direct yan, sigurado yan, talagang makukurente kayo dyan. So kailangan standard yung parts na gagamitin mo sa microwave. Hindi pwede yung mga bypass, no. So ayan,
Testing natin, saksak natin. So, yan, nag-on na. Nagkaroon na siya ng Start. power, no? So, yun lang naging problema niya, guys. Yung capacitor niya. Kaya, pinutok yung fuse sa taas. Basta pag pumutok, guys, yung fuse sa taas, automatic yan. Capacitor ang problema. Magkakaroon ng shortage dyan, no? So, 99% yun lagi ang problema dyan. Ayan. So, okay na ito, guys, no? So, okay, thank you. Bye-bye.